Isang pinagpalang araw po muli sa inyong mga minamahal ng mga kaibigan. Nandito po ang inyong lingkod, Tio Di Malabanan. Muli sa inyo ay nagpapaabot ng isang pinagpalang araw. Bumabati sa inyo. Kumusta po kayo? Umaasa sa ating Panginoon na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kayo na nandito sa Facebook Live at masugid na sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat po. At naway patuloy na ang pagpapala ng Panginoon ang managana sa bawat isa sa inyo. Naway ang pagpapala ng ating Panginoon ang managana sa bawat isa. Saan man dako kayo naroon, anuman ang inyong karanasan, maaring tayo ay nasa banig ng karamdaman o tayo ay nasa kasaganaan o anuman ang ating kalagayan sa buhay. Naway ang pagkain pang espiritual ang sa nating tanggapin ngayong oras na ito. Subalit, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling yumuko muna sa ating panalangin. Tayo po manalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, sa mambanal namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po na inyong pinagkalooban muli kami ng pagkakataon na makapagpatuloy ng pag-aaral ng inyong salita. Tulungan po niyo ako, Panginoon, sa pagbabahagi nito. Naway kayo ang siyang mangusap sa inyong lingkod at ganyan din sa aming mga kaibigan na nandito sa Facebook Live at ganyan din sa YouTube. Naway ang inyong biyaya ang siyang kanilang tanggapin at patuloy na pangunahan ang bawat sa amin sa aming pagdedesisyon sa pagtanggap sa inyo bilang personal namin tagapagligtas. Alalahanin kami, Panginoon, sa gabing ito sa aming pag-aaral sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So muli po, bago po tayo magpatuloy ay kung kayo po ay mayroong tanong sa ating mga pinag-aaralan, i-message lang niyo po ako o kaya mayroong kayong prayer request, message niyo lang po ako upang tayo po ay magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Kung kayo mayroong mga katanungan, sulat niyo lang po sa akin, message niyo lang. At kung ano man ang inyong mga desisyon ay ating ilalapit sa ating Panginoon. Ito po ang programa na kung saan ay nais kong ibahagi sa bawat isa atin ang pagpapatuloy. At ito po ang The Message of Hope. Ang inyong lingkod, Tio Di Malabanan, sa inyo ay muli bumabati ng isang magandang araw. At sa ating pagpapatuloy, kung atin pong titingnan yung nakalipas na ating pag-aaral, ay doon sa panghuling talata na ating pinag-aralan, sabi po ng ating Panginoong Hesus ay ganito. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So ito po ang iniwang mga salita ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At ganoon din sa bawat sa atin sa ngayon. Na tayo ay turuan, ipangalap ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Ituro sa kanila na kanilang observe na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ng ating Panginoon. At nandoon yung sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. So ito po yung iniwang halimbawa ng ating Panginoon. At pinag-aralan natin to sa nakalipas bilang summary lang po bago tayo pumunta doon sa part 2 ay mahalaga na ating tingnan ito na kung tayo nga ba ay nahanda na sa ganitong bautismo. Na alam natin, na pinag-aralan natin yung nakalipas na ang bautismo ay ito po ay yung simbolo ng paglilibing ng ating makasalanang likas at ating tinatanggap ang ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Nilibing natin sa libingang tubig at aahon muli tayo na mayroong panibagong buhay. Yun ang term na biniwan ng ating Panginoong Hesus sa kay Nicodemus, yung tayo'y may panganak na muli. Kung kaya nga ating iniisip ay tayo nga ba ay nahanda na sa ganitong uri ng pagtanggap sa ating Panginoon. Tatlong bagay lang po ang iniwan sa atin ng ating Panginoon
At ang sabi niya katulad sa mga kay Nicodemus, Jesus replied, "Verily I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." So walang sino mang tao raw po ang makakarating o makakakita ng kaharian ng Diyos maliban na siya ipanganak na muli. At kanyang pinatunayan pa ito at pinagpatuloy doon sa verse 5 sa John 3. I tell you the truth that no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Maliban na siya ay panganak ng tubig at ng espiritu, kailanman ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yan po ang dinidiin sa atin ng ating Panginoong Hesus. At ano nga ba ang mga steps, mga hakbang kung talagang tayo nga ba ay nahanda na sa ganitong pagtanggap natin? Atin pong nakita yung isang katanungan ng mga sa panahon ng mga alagad in Acts 2:37, "Men and brethren, what shall we do?" Maaring ganun din po ang inyong katanungan sa akin. What should I do at this time? Mayroon pong tatlong hakbang na ibinigay sa atin sa ating pinag-aralan na kalipas na kinakailangan malaman natin yung tayo ay nagsisisi sa ating kasalanan. Repent. Sabi nga po doon sa Gawain, repent and be baptized. So kung tayo po ay nagsisisi ng ating kasalanan, it means isa po yan sa hakbang na tayo ay handa. Pangalawa na ating pinag-aralan ay yung tayo'y naniniwala, sumasampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi po ng ating Panginoon doon sa aklat ng Marcos 16 na kinakailangan tayo ay manampalataya sa Kanya. Ang sumampalataya sa Kanya at mabautismohan, siyang maliligtas. So, kinakailangan yung tayo manampalataya. Pangatlo, yung tayo ay naturuan, learn. Tayo ay naturuan ng mga bagay na katulad nito na isang pagtanggap sa Kanya. So, mahalaga po ang tatlong elementong ito, tatlong hakbang para tayo ay makita nating tayo'y handa na sa bautismo. Yung tayo ay nagre-repent, a genuine sorrow for sin. That's the definition of repentance. Yung tayo ay tumatalikod o nalulungkot doon sa paggawa ng pagkakasala natin, iniiwan natin yan. Sabi nga po, 180 degrees turning about sin. Kung tayo ay naka-turn dito sa kasalanan, pag-repent natin, doon tayo sa panibagong daan. Pangalawa, yung believe, an acceptance of Jesus as both Savior and Lord. Yun po yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang siyang ating Panginoon at tagapagligtas. And learn the instruction and the essentials of biblical faith. Dapat po nating malaman yung mga essentials, yung mga mahalagang bagay. Kung ano yung mga biblical faith o biblical truth na ating pinag-aralan. Marami na po tayo napag-aralan ng mga nakalipas. So at least natuto na po kayo na nagkaroon na tayo ng kaalaman sa mga bagay na yan. Kaya nga po sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral ay makita natin dito ang isang katanungan na kung saan, does baptism mean I'm becoming part of Christ Church? Nangangahulugan ba na itong bautismo ay ako ay magiging kabahagi ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo? Tunay po, na kapag tayo ay nabautismuhan, iyan po ay isang bahagi na tayo magiging kaanib. Tatanggapin po tayo bilang kaanib ng kanyang iglesia. Kung kaya nga't ang sabi po ng ating Panginoon sa tulad ng mga alagad, sinabi niya doon sa aklat ng Gawa 2:41, "Then those who gladly receive His word were baptized." Doon sa mga taong masaya silang tinanggap o tumanggap ng kanyang salita, sila'y nangabautismuhan at sa pagpapatuloy ang sabi doon, "In that day, about 3,000 souls were added to them." Sa araw na yon ay mayroong 3,000 na mga kaluluwang napadagdag sa kanila. Saan idinagdag, mga minamahal na mga kapatid? Ang sabi doon sa pagpapatuloy, sa verse 47, "And the Lord added to the church daily those who were being saved."
So maliwanag po dito, ang sabi ng talata ay, yung mga taong masayang tumanggap sa ating Panginoon sa pamagitan ng bautismo, sila'y idinagdag, added to the church. Ganun din po ang magiging sistema ng ating pagtanggap sa ating Panginoon. Kapag tayo'y nabautismuhan, tayo'y idadagdag niya doon sa mga listahan o sa mga miyembro ng kanyang iglesia. 1 Corinthians chapter 12 verse 13, for by one Spirit we were all baptized into one body. So mahalaga po, sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay nabautismuhan na tayo naging kaanib ng isang katawan. Ang katawan ay walang iba kundi ang iglesia at ang puno, ang ulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. In Colossians 1:18 it says, and He is the head of the body, the church. So ang ating Panginoong Hesus ang siyang ulo ng katawan o ng iglesia. So sa sino man na mababautismuhan, ay sila'y magiging kaanib ng kanyang iglesia at magiging kabahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po ang napakahalaga na sinabi ng ating Panginoon na kapag tayo ay tumanggap sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo, idadagdag niya tayo doon sa grupo ng mga taong nangaligtas. So, maliwanag po yung isang tanong na yon. Panibagong tanong po na sinasabi sa atin, is it allowed to have rebaptism? Is it allowed to have rebaptism? Ano po sa palagay ninyo mga minamahal na mga kapatid? Ang sabi po dito ng talata, Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism. Mahalaga po ito mga minamahal na mga kapatid. Isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Ano ang nais pong idein dito? Noong ako po ay bata pa, sabi ng mga magulang ko, noong 1 year old pa lang ako, almost 1 year old. Sabi nila ako raw ay nabautismuhan, nabinyagan. Kasi sila noong time na yon ay hindi pa mga Adventista. So sila ay nabinyagan. O ako ay nabinyagan sa pagiging Katoliko. And then noong mahigit ng 1 taon ako, doon pa lamang na-convert si tatay sa pagiging Adventista. Kaya yung mga sumunod na sa akin, si Nalito at saka si Nanette, si JR at si Boy, yung mga sumunod na sa akin, hindi na sila nabautismuhan o nabinyagan sa Katoliko. Dahil pinanghawakan ni tatay yung term na ito, na isang pananampalataya, isang bautismo, isang Panginoon lang. Kaya't kami lumaki, pinalaki niya, ginabayan sa pananampalatayang ito na mayroong pag-asa. Ngayon, ano ang nais kong idein dito mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan? Kung noong ako'y bata pa ay nabautismuhan, nabinyagan, na hindi ko alam dahil sa wala pa akong kaalam-alam, kung hindi pa ako nagsisisi ng kasalanan ko, dahil hindi ko alam kung anong pagkakasala. Hindi ko alam kung sino ang aking tatanggapin. At ang binyag na tinanggap ko noon, sabi nila ay binuhusan lang dito sa aking noo ng kaunting tubig. Subalit mga minamahal mga kapatid, mga kaibigan, ang tunay na bautismo sang-ayon sa ating pinag-aralan na kalipas ay kinakailangang ilubog sa tubig. Kaya po, noong panahon ng ako ay nasa elementary na, mayroon ng alam sa kung ano ang kahalagahan ng bautismo. Doon ko pa lamang nalaman, ito pala ang mahalaga. Doon ko pa lamang nakita at nakilala ang ating Panginoong Hesus. Kaya ako ay nagpabautismo. Ngayon, sa panahon ng mga alagad, kung ating titingnan, ano yung rebaptism para sa kanila? Mayroon pong talata dito sa aklat ng Gawa, Acts 19, verses 1 to 6. Ang sabi po dito ay, while Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples. Samantalang si Apollos daw po, mga minamahal na mga kapatid,
ay naandun sa Corinto. At si Paul ay naandun din naman sa mga interior and dumating siya sa Ephesus. At nasumpungan niya yung mga ilang disipulo. And Paul asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" Tinanong niya sila, tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu nung kayo ay sumampalataya? And they answered, "No, we have not even heard that there is Holy Spirit." So Paul asked, "Then what baptism did you receive?" John's baptism, they replied. So ang sabi ng mga disipulong ito, bagaman sila ay tumanggap ng bautismo, ang kanilang tinanggap ay yung bautismo ni Juan, na ito yung bautismo ng, sabi dito sa pagpapatuloy, bautismo ng pagsisisi. Paul said John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the coming after him, that is in Jesus. So ito po yung bautismo na itinuturo ni John. Nang sila ay bautismuhan nila doon sa Jordan River. Kaya kailangan sila ay magsisi at sumampalataya doon sa isang darating na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. On hearing this, ang sabi doon sa pagpapatuloy, they were baptized in the name of the Lord Jesus. So nung narinig nila yung tungkol doon sa ating Panginoong Hesus, sila'y nagpabinyag muli o nagpabautismo muli sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. And when Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them. So nandoon, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mayroong tinanggap sila ng rebaptism. Ano ang implication nito sa bawat isa sa atin sa ngayon? Alam po ninyo, kung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus nang hindi pa natin na lubusang nalalaman ang katotohanan, o kaya tayo nabinyagan nung bata pa, hindi pa natin alam ito. At ngayon tayo natuto, ngayon tayo nagkaroon ng kaalaman. Ito yung pagkakataon na tayo ay tumanggap sa Kanyang muli sa pamagitan ng bautismo. Sapagkat yung ating tinanggap noon ay kulang pa at hindi natin nalalaman ang may kinalaman sa banal na Espiritu, ang hindi natin nalalaman ang may kinalaman sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Kaya, kinakailangan na one Lord, one faith, one baptism ang sabi ni Apostol Paul para sa atin. Hearing this, mga minamahal na mga kapatid, kinakailangan na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon ng tamang bautismo upang maging malinis tayo sa ating pagkakasala. Mapatawad tayo ng lubusan. Kung kaya nga't napakahalaga ng bagay na ito, na dinidiin ni Apostol Pablo katulad ng sabi niya doon sa aklat ng 2 Corinthians chapter 6, verses 1 and 2. As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Bilang kamanggagawa raw po ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, tayo ay Kanyang hinihimok na kung saan ay huwag nating tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Paano po kung ito'y magiging walang kabuluhan kapag hindi natin ito pinanghawakan at tinanggap? For He says, in the time of my favor, I heard you. Sa panahong ukol na po, ang sabi niya, tayo ay Kanyang pinakinggan. And in the day of salvation, I help you. Sa panahon ng pagliligtas, tayo ay Kanyang tinulungan. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Mga minamahal na mga kaibigan, kung paano ang ating Panginoong Hesus ay nananawagan sa inyo at sa akin, na nung panahong iyon, tayo ay tumanggap sa Kanya ay hindi pa natin lubusan siyang nakikilala. Ngayon, ang pagkakataon, ang sabi dito, now is the day of salvation to each one of us.
malapit na siyang darating, kinakailangan na tayo maging handa para sa Kanya. Kaya nga ang isang katanungan ng mga alagad sa Kanya, and now, why are you waiting? O ano pa ang inyong inihintay? Bakit kayo naghihintay? Ano pa? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Mayroong panawagan po ang ating Panginoon sa inyo at sa akin. Tayo ay tumayo, tumindig, at tayo ay magpabautismo upang mahugasan yung ating pagkakasala, na tumatawag tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Dito po sa aming area, dito sa aming church, ay mayroong dalawa akong nakausap na sila ay handa na sa pagtanggap sa pamagitan ng bautismo. At sila ay naghihintay lamang ng tamang panahon sapagkat ngayon ay medyo lumalamig na. O magandang weather. Sa inyong mga minamahal na mga kaibigan, ano ang inyong kapasyahan? I-message nyo lang po ako. Kung kayo'y nagnanais ng tumanggap sa ating Panginoon, saan man kayo naroroon, i-message ko kung sino ang inyong pwedeng kontakin o pwedeng kukontak sa inyo upang kung magkaganon, maggabayan nila kayo sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang pabalita ng Diyos sa huling panahong ito, na tayo ay tumanggap sa Kanya at maging handa sa Kanyang pagdating. Kaya nga't ang sabi dito, ano pa ang ating inihintay? Ngayon na ang pagkakataon, ngayon ang araw ng kaligtasan. At sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, ang sabi niya dito sa aklat ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. Sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, tayo raw po ay isang bagong nilalang. Lahat ng mga bagay na nakalipas ay wala na yon. Yung ating mga kasalanang ginawa, mabubura na yan dahil tinanggap natin siya at inilibing natin ang ating pagkakasala doon sa libingang tubig, pag-akyat natin, pag-ahon natin katulad ng ating Panginoong Hesus na iniwang halimbawa. Tayo ay binago na. Iyon yung pagkapanganak na muli na idinidiin ng ating Panginoong Hesus, na dapat maranasan ng bawat isa. Upang, ano raw po? Makapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemus, malibang tayo ay may panganak na muli sa pamagitan ng tubig at espiritu, hindi kailanman tayo makakapasok doon. Kaya napakahalaga nito mga minamahal na mga kapatid. Napakahalaga nito mga minamahal na mga kaibigan sa inyong pagtatalaga. At mangyayari nawang ito ang ating dalangin, na samantalang tayo tatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas, ay ating masambit ang mga salitang ito na katulad ng binanggit ni Haring David sa Aklat ng mga Awit 51, 10 at 11. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Mangyari nawang ito ang siyang ating maging dalangin. Panginoon, likhaan mo nawa ako ng isang malinis na puso, at yung iyong espiritu nawa ay manatili sa akin. Ang iyong presensya ay manatili sa akin. Mga minamahal na mga kaibigan, kayo'y aking isinasama sa aking dalangin. Nawa, sa sino mang nakikinig nito sa Facebook Live at sa YouTube, manatili tayo sa ating Panginoon. Doon sa mga nakatanggap na ng bautismo, manatili tayo sa pananampalataya. Magtumibay tayo. Dahil ito ang isang paraan na tayo makikita ng ating Panginoong Hesus na hawak sa katotohanan sapagkat siya'y malapit na dumating. Panghawakan natin tumatibay. Subalit doon sa mga nasa pagpapasya pa, kayo po ay
aming idinadalangin. Nanaway, bago mahuli ang lahat, kayo'y makapagpasya na tumanggap sa Kanya ng tamang bautismo. Hindi po yung nakalipas na bautismong binuhusan lang tayo o winisikan. Hindi po ganon. Dapat ay yung tamang bautismong tayo ay nilubog sa libingang tubig. At nasa tamang pananampalataya, nasa tamang pagkakilala sa ating Panginoon. One Lord, one faith, one baptism. Iyon yung acceptable sa ating Panginoon. Kaya nga't nandito ang panawagan ng Panginoon. Panghuling talatang nais kong iwan sa inyo at sa akin sa oras na ito. Romans 12, 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Kaya nga po, ipinamamanhik sa inyong mga minamahal na mga kaibigan ng ating Panginoon, alang-alang sa biyaya at habag ng ating Panginoong Diyos, ay ating ialay daw ang ating katawan para sa Kanya na isang haing buhay, banal at katanggap-tanggap sa Kanya, na siyang katampatan nating pagsamba at paglilingkod. At sa verse 2 ang sabi, and do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag daw po tayong magsiayon sa kung anuman ang likas ng sanlibutan ito, kundi magbago tayo ng ating isipan, pagbabago ng ating kaisipan, upang ating maunawaan at mapatunayan kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at dalisay na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kaibigan, tunay na napakaganda ng ating mga pinag-aralan na nakalipas at pinag-aralan natin ngayon. Sa mga darating muli nating pag-aaral, ating aalamin yung mga bahagi pang ito na magpapalago sa atin upang malaman natin kung ano mabuti at katanggap-tanggap at dalisay na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya nga, ang Panginoon ay nananawagan sa inyo at sa akin. Sang-ayon sa pagsasalarawan na ito po ay maaaring nakita nyo na makalipas nating pag-aaral. Ang Panginoon ay nananawagan sa inyo at sa akin. Lumapit tayo sa Kanya. Panghawakan nating matibay kung ano ang nasa Kanya. Sapagkat ito ang siyang gagabay sa bawat isa sa atin upang kung magkaganon, tayo ay maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Sa bawat isa sa atin, mga minamahal na mga kapatid, ang Panginoon ay nananawagan kung anuman yung ating pagpapasya. Tulad na banggit ko kanina, message nyo lang po ako at kayo ay aking gagabayan. At idadalangin ko kayo na sang-ayon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu nawa, siya ang patuloy na tumulong sa inyo sa inyong paglakad na lubusang kasama ng ating Panginoong Hesus. Bago tayo sumandaling matapos sa ating pag-aaral, ay atin muling pakinggan. Ito po ay napakinggan ko natin nung nakalipas, pero nais ko lang idiin yung mga mahalagang bagay na sang-ayon sa inawit ni Jeremy sa Nico, na kung saan ay mayroong diin sa bawat isa sa atin. Pakinggan po natin ang mensahe ng awit para sa atin. Ito ay nakita po sa YouTube. At saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan.
magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Opo, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan, baka ang bukas ay hindi na darating. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Ang mahalaga, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang personal natin tagapagligtas sa pamagitan ng tayo ay tatanggap sa Kanya sa bautismo. Kaya ang panawagan niya sa inyo at sa akin, saan man kayo naroroon, message nyo lang po ako upang kayo magabayan ko sa mga bagay nito. Akin kayong muling inaanyayahan sa ating muling pag-aaral. Sa susunod po na sa isang linggong muli, inisip ko na gawin na lang natin tuwing Wednesday ang ating pag-aaral para tayo ay lubusan na ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon na managana sa bawat sa atin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at tayo muna yung madaling yumuko sa ating panalangin. Kagalang-galang po naming Diyos sa mabanal namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa katotohanan na aming tinanggap ngayong gabi sa inyong salita. Tulungan po naman niyo, Panginoon, ang bawat sa amin, lalo't higit ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live, sa YouTube, saan man sila naroon, Panginoon. Nawa kayo ang siyang gumabay sa kanilang pagtatalaga sa inyo at pagtanggap bilang personal ng tagapagligtas. Alalahanin sila, Panginoon, sa kanilang pagdedesisyon. Ano man ang mga bumabagabag sa kanila na mga maling aral, tulungan niyo sila, Panginoon, na tanggapin ang katotohanan at ang lubusang pagpapasakop sa inyo. Maaring sila ay nasa pag-aalinlangan pa sa kanilang pagdedesisyon. Naway ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang tumulong sa kanila upang kung magkaganon, bago kayo dumating, ay sama-sama kami na mahanda at patuloy na mamuhay sa lupang ito hanggang mamuhay din sa buhay na walang hanggan niyong pangako. Ipagpatawad po nawa niyo sa amin, Panginoon, na gawa namin pagkukulang at pagkakasala. Managana ang inyong biyaya sa bawat isa. Aking dalangin ang aking mga kaibigan na mayroong mga karamdaman, patuloy nawa na inyong ipagkaloob sa kanila ang inyong kagalingan mula sa inyo, sa aming mga kapatiran na nakakaranas ng mga ganitong bagay. At ganoon din ang sa pangkabuuan, Panginoon, ng sanlibutan ng pandemic na ito, nawa kayo ang siyang patuloy na mamagitan at gumabay sa mga taong inyong ginagamit upang makasumpong ng lunas dito sa COVID na ito. Lalahanin, Panginoon, ang bawat isa na manumbalik sila sa dati nilang kalusugan at sigla, lalo tigit, Panginoon, mangyari ang lahat sang-ayon sa inyong kalooban. Sa aming mga kapamilya, sa aming mga kapatiran, na sila ay nasa panlulupaypay o sila ay nasa nalulumbay, gawa ng pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, aliwin sila, Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At tulungan niyo sila na sa pamagitan ng inyong biyaya at ng inyong Espiritu ay tanggapin nila ang inyong inspirasyon na sa inyong malapit ng pagdating ay sama-sama kami doon sa inyong pinagpalang kaharian na inihanda para sa amin kasama ng mga nauna na sa aming mga mahal sa buhay. Alalahanin, Panginoon, ang bawat isa, pagpalain kami sang-ayon sa inyong kalooban, managana ang inyong biyaya hindi lamang sa pang-material na mga pangailangan, kundi lalo tigit sa pang-espiritual na siyang kailangan namin sa panahong ito. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin at ang inyong biyaya ang siya naming tanggapin at ang inyong basbas sa oras na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral ngayon sa susunod pong muling Miyerkules sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless you all.
And thank you very much for watching. Share this truth to others so that all of them will hear also God's message of hope in these last days. Thank you very much. See you next time.